Habang papalapit na ang pagtatapos ng 2025, sinusubukan ni Vladimir Putin at mga kasamahan niyang kumbinsihin ang kanluran na babagsak ang Ukraine at dapat magdeklara ng kapayapaang pabor sa Russia bago mahuli ang lahat. Ang panlilinlang na ito ay salungat sa totoong sitwasyon sa digmaan sa Ukraine. Mabilis ding ipinakita ng Ukraine na handa itong mas bigwasan ang Russia. Sa unang linggo ng 2026, ang digmaan na sinimulan ni Putin ay kumakalat na sa loob mismo ng Russia. At ang dahilan nito ay maganda ang naging simula ng Ukraine sa 2026. Dahil dito, tinamaan nila ang mahahalagang bahagi ng makinarya ng digmaan ni Putin. Noong Enero 6 lumabas ang balita na hindi naging maganda para kay Putin ang mga unang oras ng araw na iyon dahil sa Ukraine. Sa gabi, nagpakawala ang Ukraine ng napakaraming drone na lumibot sa buong Russia, tinarget ang mahahalagang military na pasilidad. Isang paalala ito kay Putin, ang bansang tinawag niyang mahina ay may natitirang lakas sa kanilang pinagsamang kakayahan. Magsisimula tayo sa Penza, Russia. Na 400 milya timog silangan ng Moscow. Naranasan ng Penza ang sunod-sunod na pagsabog na manig sa mga gusali at narinig buong magdamag. Pero hindi tinarget ang mga tirahan. Sabi ni Militani, iniulat ng mga residente na drone ng Ukraine ang nagdulot ng pinsala sa ilang lokal na negosyo na posibleng konektado sa digmaan ni Putin. May humigit kumulang 10 pagsabog na narinig sa lungsod, kabilang ang isa sa 4 na segundong video. Hindi gaanong marami ang ipinapakita ng video. Wala tayong nakikitang pagsabog o apoy na umaakyat sa langit. Pero naririnig natin ang isang malakas na pagsabog sa malayo. Habang kumukuha ng video ang isang nag-aalalang residente ng Penza, malamang hindi ito ang unang pagsabog na narinig niya. Bakit pa siya magre-record sa bintana kung wala pa siyang naririnig na ibang pagsabog? At gusto lang niyang kumuha ng ebidensya sa video? Sabi ni Militani, may ilang residente na nag-ulat na nakakita ng maliwanag na kidlat sa silangang bahagi ng bayan. May ilan nakarinig ng kakaibang ugong ng mga drone sa itaas bago ang mga pagsabog. Ano nga ba ang tinamaan ng Ukraine? Mukhang may ilang mga target na tinamaan. Ayon kay Militani, iniulat ng monitoring channel na tinamaan ng Ukraine ang pabrika ng Bumint sa bayan, base sa mga litratong ibinahagi ni Silanova. Bukod pa rito, may mga suggestion din na tinamaan ng Ukraine ang isang lokal na pabrika ng bearing. Pati na rin ang isang pasilidad na tinatawag na GATP, Penza. Sabi ni Militani, baka iyon na ang pinakamahalagang target. Nag-aalok ang pasilidad ng pagrenta at pamamahala ng komersyal na real estate. Ibig sabihin, maraming negosyong Ruso ang nakakapag-operate dahil sa trabaho ng kumpanyang ito. May connection kaya ang ilang negosyo sa makinarya militar ni Putin? Hindi tiyak, pero posibleng meron. Lalo't tina-target ng Ukraine ang GATP-2. Kinumpirma ng Penza Astra ang posibilidad ng huling pag-atake sa isang post sa Telegram, kung saan itinampok nila ang sunog na lupa na maaaring resulta ng pagsabog ng drone. Ayon sa Euromaidan Press, walang pahayag mula sa lokal na awtoridad ukol sa pag-atake ng Ukraine o mga pinsala nito. Pagkatapos ng pag-atake sa Penza, may mga ulat na posibleng tinamaan ulit ng drone ng Ukraine ang isa pang target. Alas 5 ng umaga, narating ng mga drone ng Ukraine ang Republika ng Bashkortostan. Ayon sa Militani, sumunod dito ang sunod-sunod na pagsabog sa lungsod ng Stolitomark ng Republika, na siyang lokasyon ng Stolitomark Oil and Gas Chemical Plant. Ang napakalaking planta ng petrochemical na ito ay isa na sa mga dating tinarget ng Ukraine. Noong Nobyembre, tinamaan ng drone ng Ukraine ang planta, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Iginiit ng Russia na napabagsak nila ang 2 drone at sinabing ang sunog at pagsabog ay dahil sa mga piraso ng drone na bumagsak sa planta. Hindi ka panipaniwala ang kwento. Lalo na dahil sa mga litrato ni Militani na nagpapakita ng malalaking usok mula sa iba't ibang bahagi ng planta. Ang planta na nasa 1,300 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine at Russia ay isang malinaw na target militar. Gumagawa ito ng mga produkto mula aviation gasoline hanggang goma at lonol, isang antioxidant brand na pampatatag ng kerosene-based jet AISA fuel. Ibig sabihin, napakahalaga nito para sa mga eroplanong ginagamit ng Russia sa pagpapalipad ng glide bombs at missiles papuntang Ukraine.
Hindi pa tiyak kung nagtagumpay ang Ukraine na tamaan ang planta gaya ng ginawa nila noong Nobyembre sa pag-atake nitong Enero. Ayon sa Euromaidan Press, nagulat ang mga lokal ng mga pagsabog pero walang video na nagpapakita na nawasak ang planta. Nag-post si X Ilanova Plus ng maikling video sa Telegram pero kaunti lang ang ipinakita. Makikita natin ang kuha ng isang lokal na kalsada na nananatili sa parehong lugar sa buong video at tanging tunog lang ng isang malakas na pagsabog sa malayo ang maririnig. Nagsisilbing patunay na naroon ang mga drone ng Ukraine sa Stolitomark. Kahit na hindi tinamaan ang planta, malinaw pa rin ang layunin ng Ukraine. Gusto nitong tanggalin ang isa pa sa maraming koneksyon sa supply chain ng militar ng Russia. Hindi pa tapos ang gabing lagim sa Russia dahil naiulat na may drone ng Ukraine sa rehiyon ng Kostroma noong Enero 6. Ayon kay Militani, inatake ng mga drone ng Ukraine ang ika-100 arsenal ng pangunahing direktorato ng misil at artillerya sa rehiyong iyon. Mukhang kumpirmado na ang tagumpay ng drone ng Ukraine at si X Ilanova Plus ang unang nagbigay diin kung ano ang tinamaan nila. Nag-post ito sa Telegram ng larawan ng usok mula sa arsenal na may kasamang caption. Ayon sa outlet, ngayong gabi rin, matagumpay na inatake ang ika-100 arsenal ng Grau sa Naya, Kostroma. Nagkaroon ng pagdududa sa pagkatalo dahil sa tuloy-tuloy na pagsabog buong gabi. Kinumpirma ng gobernador ang paglikas mula sa mga lugar malapit sa Grau bago siya nagsalita. Hindi ito ang unang pag-atake ng Ukraine dito, pero mukhang ito ang pinakamatagumpay. Nagmula mismo sa General Staff ng Ukraine ang kumpirmasyon sa isang post sa Facebook kung saan nagbahagi rin sila ng larawan ng usok na dulot ng susunog sa arsenal. Sinabi ng pangkalahatang kawani na natamaan ng target at ipinaliwanag kung bakit napakahalaga na mapinsala ang partikular na target na ito. Ang ika-100 arsenal ng Grau ay isang bodega para sa matagalang imbakan ng bala na sumusuporta sa tropang panlupa, airborne forces at mga puwersang militar ng Russia. Ayon sa pangkalahatang kawani, ang pasilidad ay gumaganap ng mga tungkulin ng accounting, pagpapanatili, imbakan at paghahanda para sa pagbaba ng mga bala ng artillerya, pati na rin ng mga misil sa taktikal at operasyonal na antas. Sa praktika, ang tinamaan ng Ukraine sa Kostroma ay isang imbakan na tumatanggap ng mga bala ng Russia kapag kailangan. Ngayon, nasusunog na ang pasilidad sa Kostroma. Posibleng naubusan ng bala ang Russia na dapat ipadala sa kanilang mga sundalo sa Ukraine. Bawat piraso ng bala na hindi natatanggap ng mga puwersang iyon ay katumbas ng pagluwag ng ilang presyur na dulot ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia laban sa depensa ng Ukraine. Siyempre, nagiging mas hindi delikado ang mga umaatake mula sa Russia kapag wala ng bala ang kanilang mga baril at ubos na ang kanilang mga bala sa artillerya. Iniulat din ng Kiev Independent ang pag-ataking ito na isinagawa ng Alpha Unit ng Security Service of Ukraine. Security Service of Ukraine. Ayon sa source mula Security Service of Ukraine na nakausap ng outlet, ang unang drone strike ay hindi lang ang nagdulot ng pinsala sa tinarget na arsenal. Ayon sa source, buong magdamag na rinig ang sunod-sunod na pagsabog ng mga bala sa pasilidad. Kahanga-hanga rin ang pag-atake ng Ukraine sa Kostroma dahil, tulad ng pag-atake sa Stolitomark, malayong-malayo ang nilakbay ng mga drone ng Ukraine para marating ang kanilang mga target. Lumipad ang mga drone ng 100 kilometro o 500 at 60 milya sa pagkakataong ito. Ang ganitong mga uri ng long-range na pag-atake ay naging posible lamang dahil napaunlad ng Ukraine ang kanilang teknolohiya sa long-range na drone nitong mga nakaraang taon. Ipinapakita nitong lumampas na sa inaasahan ni Putin ang kakayahan ng bansa sa malalim na pag-atake kahit sa kanyang pinakamasasamang bangungot. At hindi pa doon natapos ang Ukraine. Sa ulat noong Enero 6 tungkol sa pag-atake sa Kostroma, sinabi rin ng Kiev Independent na ang Alpha Unit ng Security Service of Ukraine ay matagumpay na umatake sa rehiyon ng Lipetsk, Russia. Matatagpuan lamang sa timog ng Moscow at mga 200 at 50 kilometro o 100 at 55 milya ang layo mula Ukraine. Ang oblast na ito ay sapat na kalapit sa kabisera ng Russia. Ang bawat pag-atake roon ay paalala kay Putin na kaya ng Ukraine tamaan ang Moscow kahit kailan. Pero ang pinakabagong atake sa Lipetsk ay mas praktikal kaysa sa pagpapadala lang ng mensahe. Ayon sa Kiev Independent, target ng Ukraine ang malaking pasilidad ng langis sa lungsod ng Uzman
Lipetsk. Mukhang tinamaan ng Ukraine ang tunay nitong target. Noong umaga ng Enero 6, kinumpirma ni Gobernador Igor Artemanov ng Lipetsk na may sunog sa isang pasilidad pang-industriya sa Uzman. Naging walang saysay ang kalabuan dahil sa ulat ng munisipalidad ng Uzmar na tinamaan talaga ang pasilidad ng langis at nilalabanan pa ng mga bumbero ang sunog na dulot ng mga drone ng Ukraine. 2:00 ng hapon. Karagdagang kumpirmasyon, kung kinakailangan pa, ay nagmula rin sa pangkalahatang tanggapan ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Sa pamamagitan ng Facebook, sinabi ng pangkalahatang tanggapan na bilang bahagi ng mga hakbang upang bawasan ang potensyal na militar at ekonomiya ng agresor na Russia. Noong gabi ng Enero 6, sinunog ng unit ng puwersang pangdepensa ng Ukraine ang oil base ng Gerkon Plus sa Streletsky Farms, Lipetsk Rehiyon, Federasyong Ruso. Naitala ang mga pagsabog, pati na rin ang sunog, at patuloy pa ring nagtatrabaho ang pangkalahatang staff upang kumpirmahin ang mga detalye kaugnay ng pinsalang dulot ng mga drone ng Security Service of Ukraine. Iniulat ng Ukraine Wire ang pag-atake sa Lipetsk at sinabi ni Artemanov na walang nasawi. Ibinunyag din ng parehong outlet na ginagawa ng Russia ang karaniwan nitong paraan ng pagsasabing napigilan ng kanilang air defenses ang Ukraine na magdulot ng anumang pinsala ng direkta. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, noong Enero 6, 129 drone ng Ukraine ang nawasak o naharang sa Russia. Hindi binanggit ng ministeryo ang maraming pagsabog na tanging mga drone ng Ukraine lang ang posibleng sanhi dahil tinamaan nila ang kanilang mga target o ang mga sunog na naitala sa ilang mga lugar. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi ni Artemanov na ang pinsala sa Lipetsk ay dahil sa pagbagsak ng drone. Malamang tama siya. Ang sunog na nakita sa maikling video na ibinahagi rin ng parehong outlet ay malamang nadulot ng pagbagsak ng drone. Ang pagkakaiba lang, ang drone na yon ay bumagsak ayon sa plano ng Ukraine at direktang tumama sa oil facility sa Lipetsk. Sa proseso, posible ring mas malaki pa ang pinsalang nagawa ng Ukraine noong Enero 6 kaysa sa naibalita na natin. Ayon sa Euromaidan Press, may ulat ng mga drone na nakita malapit sa ibang sensitibong lugar sa Yaroslavl noong gabi. Narinig ang mga pagsabog sa Neftestroy District, kung saan maraming pasilidad ng langis ng Russia. Walang kumpirmadong tinamaan ng Ukraine ang pasilidad ng Russia sa rehiyong iyon sa oras ng paggawa ng video. Tinamaan din ng drone ng Ukraine ang rehiyon ng Tver na nagdulot ng masamang epekto. May drone ng Ukraine na bumagsak sa isang gusaling tirahan sa rehiyong iyon, nagresulta sa isang patay at 2 sugatan. Malamang na tinatarget ng Ukraine ang planta ng railcar sa Tver, na wala pang 1 milya ang layo mula sa lugar kung saan bumagsak ang drone. Iba pang mga drone ng Ukraine ang pinabagsak sa mga oblast ng Voronezh at Leningrad sa Russia. Ang una ay pinabagsak sa ibabaw ng mga riles ng tren, kaya nagkalat ang mga debris at nagdulot ng pagkaantala sa ilang mga tren. Nasira din ang isang proyektong infrastruktura sa Leningrad, ayon sa lokal na gobernador. Pero hindi niya tinukoy kung alin iyon. Ayon sa ulat, bumagsak ang drone ng Ukraine dahil sa elektronikong digmaan ng Russia, malapit sa compressor station sa rehiyon. Ang mga ulat ay mula sa Russian authorities, kaya magiging interesante kung may bagong impormasyon sa mga atake sa mga rehiyong ito sa mga susunod na araw. Ang ika-6 ng Enero ay naging abalang gabi para sa Ukraine, pati na rin sa mga air defense ng Russia. Kung akala ni Putin ay magiging tahimik na matapos ang unos na ito, maaaring magulat siya sa realidad. Hindi unang beses noong Enero 6 na nagpalipad ang Ukraine ng maraming long-range drones sa Russia mula ng magbagong taon. Malayo pa roon. Sa katunayan, dahil mukhang determinado ang Ukraine na tapatan ang Russia at ang pinaigting nitong mga pag-atake gamit ang drone, sagutan ng bawat tira hanggat maaari. Ibinunyag iyon ng Reuters noong ika-4 ng Enero nang iulat nito na sinimulan ng Ukraine ang 2026 sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga pag-atake ng drone laban sa Russia sa bawat araw ng taon. Sa ngayon, hindi pa nakakatakas ang Moscow sa ganitong galit mula sa himpapawid. Kabilang ang kabisera ng Russia sa mga araw-araw na target na nagpapahiwatig na binabago ng Ukraine ang kanilang estratehiya. Noong nakaraan, layunin nitong targetin ang Moscow sa mga makasaysayang petsa malamang para magpadala ng mensahe kay Putin. Ngayon, pati ang kabisera ng Russia ay araw-araw nang inaatake, nagsasara ng paliparan at iba pang lugar at nagdudulot ng malaking pinsala sa mga pasilidad ng militar at enerhiya.
Noong Enero 5 United 44 inulat ng media mula Reuters na naungusan ng Ukraine ang Russia sa long-range drone attacks. Ipinapahayag ng state media ng Russia na mahigit 1,500 Ukrainian na drone ang nasabat sa Russia at pansamantalang sinakop na Crimea sa nakaraang linggo lamang. Bagamat hindi maaaring mapatunayan ng nakapag-iisa ang mga bilang na iyon, binibigyang diin ng ulat ang lumalaking bilis ng mga long-range na operasyon ng Ukraine ayon sa outlet. Ayon sa The Guardian, pagsapit ng hating gabi ng Enero, sinabi ng Ministry of Defense ng Russia na 57 drone ang napabagsak nila sa Moscow region mula sa 400 at 37 sa buong Russia. Ngayon, maaari mong idagdag ang 129 sa drone ng Ukraine na sinasabing napabagsak ng Russia noong 2026 kung paniniwalaan mo sila. Tiyak na mas pinaigting ng Ukraine ang kanilang drone attacks. Ang araw-araw na pag-atake ay nagpapakita na porsigido ang Ukraine sa long-range na estratehiya na sinimulan noong 2000 at 24 nag-mature noong 2000 at 25 at ngayon ay nararating ang rurok sa 2026. Ang bawat drone na ipinapadala ng Ukraine sa Russia ay layong guluhin ang military logistics, sirain ang energy infrastructure at magdulot ng matinding problemang pinansyal sa Russia na hirap matapos ang halos 4 na taong digmaan. Ayon sa Ukrainian intelligence, mabilis nang papunta sa recession ang Russia. Ayon sa The New Voice of Ukraine noong Enero 5, malaki ang posibilidad na magsimula ang recession na iyon bago Hulyo 2026 at sinasabing imposibleng maiwasan ito ng Russia. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na mga pag-atake gamit ang drone, sinusubukan ng Ukraine na tuluyang ilugmok ang Russia sa ekonomikong pagkalugmok ng mas maaga pa kaysa sa tinatayang petsa upang tuluyang bumagsak ang bansa sa bangin ng pinansyal na krisis. Kaya bang mapanatili ng Ukraine ang ganitong simula sa 2026 deep strike campaign nila? Hindi tiyak, pero maraming palatandaan na matagal nang pinaplano ng Ukraine ang paglala ng kanilang malalayong pag-atake. Noong 2025, pinalakas ng bansa ang produksyon ng long-range drone kasama ang isa sa mga gumagawa nito. Ngayon, gumagawa na sila ng 1,000 drone na tumatama sa mismong teritoryo ng Russia bawat buwan. Ayon sa Le Monde, ang Firepoint ay gumagawa ng FP ay sa drones na mahigit 2,000 kada buwan. Ang mga drone na ito ay nagkakahalaga ng 47,000 euros, 55,000 at kayang maglakbay ng 1,400 kilometro, 70 milya. Kung tama ang 2,000 kada buwan, makakalunsad ang Ukraine ng 60 hanggang 70 FP, isa drones araw-araw laban sa Russia. Hindi pa kasama rito ang iba pang long-range drone ng Ukraine na magpaparami pa sa bilang. Tinutulungan ng Ukraine ang produksyon ng long-range na drone sa pamamagitan ng paggawa at pagkuha ng long-range missile na kayang tamaan ang mga target sa Russia at sinakop na Ukraine. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Disyembre, 18 pinapataas ng Ukraine ang produksyon ng Flamingo cruise missile bilang bahagi ng Firepoint project. Ayon sa ulat, karamihan ng long-range missile ng Ukraine ay gawa na sa loob ng bansa. Makakasama ng mga lokal na missile na iyon sa 2,000 at 26 ang gawa sa United States na Extended Range Attack Munition or Extended Range Attack Munition Missile. Noong huling Agosto 2000 at 25 inaprubahan ng United States ang posibleng bentang militar ng 3,300 at 50 Extended Range Attack Munition Missile na nagkakahalaga ng 25 milyon. Katumbas iyon ng mga P-200 at 46,000 bawat missile mas mababa kumpara sa ibang long-range na bala. Halimbawa, ang Tomahawk missile na inaasahang matatanggap ng Ukraine sa 2,000 at 25 ay nagkakahalaga ng 22 milyon bawat isa, ayon sa Center for Strategic and International Studies. Kaunti lang sa 3,000 at 300 at 50 ARAMs ang darating sa Ukraine sa 2,000 at 26. Iniulat ng military na inaasahan ng Ukraine ang trial batch ng 10 missile sa Oktubre bilang paunang batch bago dumating ang mas malaking batch na 800 at 40 magagamit ng F-16 at MiG-29 ng Ukraine ang mga missile na ito. Malaking bonus ito. Kakayanin ba ito ng Ukraine?
Mukhang maganda ang produksyon ng FPISA para sa Ukraine. Kahit hindi pa araw-araw umatake ng drone sa Russia sa 2026, malapit na ring maabot ang kanilang ambisyosong layunin. Mas malaki at mas malayo na ngayon ang banta sa Russia kumpara sa ipinakita ng Ukraine noong 2025. Ayon sa British Broadcasting Corporation at kay Oleksandr Syrskyi, hepe ng sandatahang lakas ng Ukraine, nagdulot ng mahigit 215 bilyong pinsala sa ekonomiya ng Russia ang malalim na pag-atake ng Ukraine noong 2025. Mukhang malapit ng basagin ng Ukraine ang record na yan sa 2026 na pinatunayan ng mga pag-atake noong Enero 6. Bukod sa ubos na puwersa, maaaring magdala ng kapahamakan si Ukraine kay Putin. Ang mga nabanggit nating sandata ay panimula pa lang sa matatanggap at gagamitin ng Ukraine sa 2026. Maaaring dumating pa ang mga fighter jet at depensa sa himpapawid para tulungan ang Ukraine laban sa mga pag-atake ng Russia mula sa ere. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa mabilis na pagsisimula ng Ukraine 2026 Deep Strike Campaign laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.